What's up sa inyo mga kalapatids? Welcome back dito sa Prime Vlog mga kalapatids. So for today's video, today is the day mga kalapatids na yung mga inakay ililipat na natin dun sa mga breeders mga kalapatids, no? At sa palay ko, ready na sila kasi medyo malalaki na. So, samahan nyo today, ilipat natin sila. Let's go! Ayan na sila mga kalapatid. So, eto no. O, di ba? Medyo malalaki na. Kabibilis lang lumaki ang mga kalapatid. So, ayun pa yung iba. So, yung iba, mga behind sila ng 2 to 3 days. Kumpara dito sa malalaki. Pero isasama na natin sila kasi 2 week, halos 1 week na silang nasa flooring. Tsaka tumutuka na sila. Tsaka habang medyo warm pa yung weather, ilipat na natin sila dun sa pliers natin mga kalapatids, no? So, kunin muna natin yung training box kasi medyo madami to. Ilalagay natin sa training box para isa na lang yung paglilipat natin. Ayan na sila mga kalapatid. So ito yung training box natin, no? So magsakay na tayo ng mga ibon. Ayan, no? So unahin muna natin tong best kit. Ito medyo malaki na mga kalapatid. So wala tayong vloggers. Ayan. Wala tayong taga-vlog, taga-video. 2 nagahango na. 3 4 5 ito 6 ito pa 6 7 8 ito medyo malaki to. 9 10 10 11 12 isa oh. Tingkital natin. Ilan na yan? 13 14 15 16 mga kalapatid. Sayang yung 16 na lagi nasa flooring dito sa Prime Vlog mga kalapatids, no? Ayan na sila. So itong mga to marunong na tong tumuka. Tsaka magsiinom ng mga tubig mga kalapatids. Kaya hindi na sila masyadong mahihirapan mag-adjust doon. Siyempre mag-a-adjust pa rin kasi lagi pa rin silang sinusubukan, pero mas mabilis silang matututo kapag hiningal ako mga kalapatids, kapag mga ganito yung edad nila mga kalapatids, no? So ito 16, tapos meron pa dito ng dalawa, ayun, tapos meron pa tayong dalawang papisa dito, yung Porsche 911. Ano pa ba yung may papisa? Tapos meron pang isa dito na medyo maliit pa. Baka ibaba muna natin dito sa flooring. May iwan na naman. Kasi medyo maliit pa. Kasabayan niya siguro ito. Tsaka tong banlon natin. Ayan, no? So check natin tong banlon kung nagitlog na ng dalawa. Ayan, isa pa lang yung itlog. Ayan, yan yung pang second clutch nila. So itong banlon natin hanggang second clutch lang mga kalapatids. Pili lang yung mga pang third clutch natin. Pero ito yung mga ano, itong mga banlon natin, cross ng Johnson. O, di ba? Mga busog. Napaka-healthy mga ibon mga kalapatids. Mga kalapatids, nandito na sila sa bagong tirahan nila. Ito yung pliers natin, no? So itong pliers natin, hati natin to. Yung kalahati magiging old bird, yung kalahati magiging young bird. Para may kanya-kanya silang pliers. So ito yung mga young bird natin mga kalapatid. So pakawalan na natin. Sibatan na. Oh, labas na. Labas na. Baka maglagay tayo dito ng isang late breed natin mga kalapatids para makita nila yung
kung ano yung mga kailangan nilang matutunan. O, labas na. Ayan, zoom out natin. Labas na. Labas na. Ayun, release ka agad oh. Labas na. Palabasin natin kasi hindi ito magsisilabasan. Ayun oh, yung isa oh. So mamaya ituturo ko yung mga pang wall praise natin, no. Ayun sila oh. Oh, di ba? Unang apak sa pliers. Yung isa bumabalik pa sa ano. Ayan, labas muna natin to. Ayan sila mga kalapatid. So ito yung first batch na naka tongtong dito sa pliers loop mga kalapatid. Sa yun ang kondisyon. Mga push nila, mga bilog oh. Diba? Yun nga, kaya din sila kondisyon dahil dun sa nag-apple cider vinegar tayo ng 4 days sa kanila. 4 days mga kalapatid, nag-apple cider vinegar sila, garlic, tsaka may honey din yun. Napakalaking tulong nun mga kalapatid. Simula nung nag-ibon tayo yung apple cider vinegar na tubig. Yan o. Yan ay mga pangwalaayuan natin. Ito yung mga magiging malakas tumuka mga kalapatid. Sa yun o. Mga 25 days old mga kalapatid. Sa yan. Ready na yung mga yan kasi para kagad mag-condition yung mga parents nila para sa second round ng breeding. Ayun sila o. Ayun o, nagsisitukaan na mga kalapatids. Mabilis matututo yan kapag ito na yung pasukan nila. Ayun o, ito yung beskitan natin o. Ito naman yung Jansen Hubens. Tapos yung yung 5 na pang OLR natin, lagay ko dito. Ayan. Ito, ano pa ba? Ito, isa pa. Itong dark check. Ayan. Ito yung mga 5 pang one low praise natin mga kalapatids, no? 80% sure na yan. Itong mga Kittle 120 line, Chloe the first line, tsaka yung best Kittle line, yung mukhang Barbie. Ayan. Pinanik natin sila dito. Tapos ito naman yung iba. Ayan, ito yung mga masusubukan natin mga kalapatids. Ayan na. Nagpapagaspas yung iso. Mga malalakas na itong tumuka mga kalapatids. Tsaka marurunong na uminom. Kasi lagi nilang nakikita dun sa nila. Dun sa breeders mga kalapatids. And mas lalong kukondisyon yung mga breeders natin yan kasi nabawasan na sila ng papakainin. Ito yung natin, yung anak nung first overall champion natin na yun. Anak to ni Kittle 120. Ayan. Itong blue bar na to. Tapos yung the rest halos Kittle yan mga kalapatids. Tapos ito yung painuman nila. Ayan. Tapos maglalagay tayo dito ng isang pliers. Tapos set natin itong timer ng mga alas 10 ng gabi para kagad silang makondisyon tsaka mag-form sila ng katawan nila ngayon. Tuka here. Mamaya ilulublob natin sila doon sa yung ulo nila. Yung tuka nila ilulublob natin doon sa painuman nila, no? Para malaman nila na nandun yung tubig at doon sila iinom. At kung di sila iinom, mamamatay sila mga kalapatids. Matira matibay. Ayun mga kalapatids, yun lang yung video ko for today. Kapag yung mga 5 inakay doon sa loob na natira, kapag ready na sila, i-vlog natin ulit yun mga kalapatids. I think mga 2 weeks pa magiging ready na yun mga kalapatids. Pero ito na yung mga young bird natin. So 5 dito mapupunta dun sa one loaf race mga kalapatids. Di pa tayo sure kung alin yung kung saan tayo sasali, pero for sure sasali tayo dun sa one loaf race mga kalapatids. So
Yun lang yung video mga kalapatids. Thank you all for watching. So, Prime Love here from Edmonton, Alberta, Canada. Representing Philippines. Ingat sa inyo mga kalapatids. See you guys next vlog. Bye-bye.